Si Shanks pala ay miyembro rin ng Knights of God. Ang dahilan ng kanyang pagkawala ng braso ay sa wakas na bunyag na. Inihayag ni Oda sa Alabasta Arc ang pinagmulan ni Shanks. Siya pala ay anak ng kasalukuyang Five Elders na si Saint Garland at kapatid na kambal ng kapitan ng Knights of God na si Shanks Rock. Bukod dito, si Shanks ay bumalik sa Holy Land Meriadoc at nanirahan doon, tulad ng pagre-recruit ni Stinky Shanks kay Loki sa Elbaf. Nang matuklasan ni Saint Garland na si Shanks ay ang kanyang nawawalang anak mula sa God Valley, tiyak na nagpadala rin siya ng mga tao upang i-recruit si Shanks na sumali sa Knights of God. Ang pagbabalik ni Shanks sa Holy Land ay nangangahulugang tinanggap niya ang pagre-recruit, kaya't si Shanks ay tiyak na naging miyembro rin ng Knights of God. Bukod dito, ang Knights of God ay maaari ring katulad ng Five Elders na maaaring maipadala sa isang tiyak na lugar sa pamamagitan ng Magic Teleportation Array. Sina Saint Somas at Saint Kirin Gem ay na-teleport sa Elbaf nang hindi nila nalalaman, kaya't ang pag-summon ng Magic Array ay sa pilitan, ngunit ang paunang kondisyon para sa pag-summon ay dapat may espesyal na marka sa kaliwang braso, kaya't ang dahilan ng pagkawala ng braso ni Shanks ay nabunyag na. Iyon ay dahil si Shanks ay hindi nais na sapilitang ma-summon ng Knights of God, kaya't upang iligtas si Luffy, kinagat ng si King ang kanyang braso. Dumating na ang pinakabagong episode ng One Piece na tumigil ng kalahating taon ay sa wakas mag-update na. Pagkagising ko, naglabas ang opisyal ng One Piece ng isang trailer na may maraming eksena ng labanan. Ang mga tagahanga na hindi pa nakakahabol sa Bullet Island ay maswerte. Ang bagong estilo ng animation ay may kakaibang kalidad at wala ng light pollution na mga special effects. Maraming nakakatuwang detalye at Easter eggs ang nakatago sa trailer. Ang Straw Hat Crew ay naghahanda na tumakas mula sa Future Island kasama si Vegapunk at maghanda na i-activate ang Sunny. Nang malaman ni Lucci na dumating na ang Navy sa battlefield, agad siyang nagkaroon ng kumpiyansa at nagsimula ng bagong laban kay Zoro. Kasabay nito, sinabi niya ang klasikong linya, "Hanggat nandito kami ni Kizaru, kayo ay mawawasak." Pagkatapos, ginamit ni Kizaru ang kanyang light ability para pumasok sa Bullet Island. Dapat tandaan na muling dumilim ang kanyang salamin, katulad noong personal niyang pinadala si Sentomaru, na nagpapakita ng kanyang napakakomplikadong damdamin sa sandaling ito. Ito ang magiging pinakamasakit niyang laban. Si Luffy ay nagpakawala ng isang malakas na sipa gamit ang kanyang Conqueror's Haki, na ikinagulat ni Kizaru. Ang kamanghamanghang labanan sa pagitan ng Admiral at ng Emperor ay opisyal nang nagsimula. Sa huli, bawat pangunahing karakter ay mabilis na ipinakita sa screen, ngunit ang climax ng Bullet Island ay sa wakas darating na. Sa katunayan, kamakailan lamang, ang trailer ng episode 123 ng One Piece ay naipalabas na sa Dallas, USA, na tumutugma sa chain reaction pagkatapos ng pagkawasak ng Imu sa Lulusia Kingdom. Lahat ng isla sa New World ay nakaramdam ng walang kapantay na matinding pagyanig. Sa loob ng 6 na araw pagkatapos nito, mabilis na tumaas ang antas ng dagat, na nagdulot ng maraming bansa na malubog sa tsunami. Gayunpaman, ang mga kamanghamanghang eksenang ito ay makikita lamang sa Abril 5. Sa muling pagbabalik ng Toei Animation, nagbigay sila ng sorpresa sa mga tagahanga ng One Piece, at yun ay 2 episode ang ipapalabas ng sunod-sunod. Ibig sabihin, sa Abril 6, mapapanood din ang episode 124. Ang mahalaga ay mula ngayon, tuwing gabi ng linggo na lamang mapapanood ang pinakabagong episode ng One Piece.